Good morning, everyone. So kahapon, na-mention natin na hindi lahat ay matatawag na mga child of God. Makikita natin ang suling verse niyan sa John 1:12. Si God kasi merong free will na binibigay sa lahat ng tao. Ayaw niyang pinipili tayo na tanggapin siya at mahalin siya in return. So it's really up to us kasi meron naman tayong mga isip na kung saan pwede tayong magdesisyon kung ano yung mga gusto nating mangyari sa ating buhay. Ngayon, kung isa kang dalaga o binata, nakakatulong upang ikaw ay magkaroon ng magandang marriage balang araw kung sisikapin mo na magkaroon ka muna ng encounter kay Jesus. So, ibig lang sabihin nun ay hindi ka muna maghahanap ng kapartner. Kilalanin mo si Jesus, kilalanin mo ang iyong sarili, kung ano yung identity mo, nang sa ganun ay magiging maayos yung kinabukasan mo, including your love life. Marami kasi mga promises si Lord sa word niya na makakatulong para mas magiging maayos ang takbo ng ating buhay. Halimbawa na lang sa promise niya. Sabi, "For I know the plans that I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." So kabilang na dito yung pagkakaroon natin ng magandang kinabukasan, hindi lang sa trabaho, but including na sa lahat, including our love life. Sabi pa sa isang verse, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Everything that we need, everything material, financial, everything, including a good husband or the best wife that you could ever imagine. Nag-i-exist pa ba talaga yung mga ganyan? Yes, of course. Meron pa sila. Unfortunately, para lang yan sa mga tao na kinikilala siya or yung child of God na, yung sinabi ko sa John 1:12 na for as many as believe Him, to those who receive Him. Kasi sabi ko nga, may free will at hindi naman namimilit si Lord na i-receive natin siya. So yun yung pinaka first step. Magkaroon muna tayo ng relationship kay God para malaman natin kung gaano tayo ka-love ng Lord. Pag natanggap na natin yung love ng Lord, magiging love natin yung self natin at makapagbibigay tayo ng love sa iba. Meron bang mga hindi nagla-love sa sarili? Yes, meron. Kasi yung iba, 'di ba, sabihin na lang natin, inuuna nila talaga yung mga ibang tao, bigay sila ng bigay. Hindi nila alam yung priority of life. Para sa akin, yung priority na fina-follow ko, una si Lord, tapos sarili ko, tapos pamilya ko, bago yung ministry tsaka work. Meron dapat order. Hindi pwedeng nauubos ka sa kakabigay, tapos hindi mo inuuna yung sarili mo. Hindi ka rin magiging strong kung wala kang kinakapitan, kung wala si Lord sa buhay mo. So, siya yung pinakauna. Magiging dependent ka dapat sa Kanya, hindi sa sarili mo at hindi sa ibang tao. Siya ang pinakauna.